Sa kabila ng mga pandaigdigang hamon sa ekonomiya, inilalatag ngayon ni Gobernador Edwin Hubahib ang mga estratehikong hakbang upang maprotektahan ang probinsya ng Davao del Norte mula sa epekto ng krisis sa langis, habang binibigyang diin ang mga tagumpay at katatagan ng lalawigan. Si Jean Domingo sa report. Ramdam ang epekto ng krisis ng langis sa sektor ng transportasyon at agrikultura sa Davao del Norte. Dahil dito, nagsisikap at umaasa si Governor Edwin Hubahib na makahanap ng mga alternatibong paraan upang mapababa ang presyo ng petrolyo. For the rising problem ngayon about oil crisis, problema talaga natin sa buong probinsya. Last week pa ito, yung effectivity ng oil price increase is yung naramdaman kaagad ng taong bayan yan ng Davao del Norte na tumaas yung presyo at saka hindi lang tumaas ang presyo, limited pa yung supply. Kaya yun ang problema natin. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin, personal na tinututukan ng gobernador ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pangunahing pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan upang hindi lamang umasa sa tradisyonal na supply. Inihayag ni Governor Hubahib na bukas ang probinsya sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa para sa direktang fuel supply na makakatulong sa lokal na ekonomiya. Mag-cut ng araw ng trabaho na hanggang Thursday na lang o sa isang araw, matipid natin. Yun man ang purpose na matipid yung supply ng diesel. Yes, nag-start na ako last week pa. So, yun, isa yun. At siguro sunod mag-carpool na para sa mga trabahante na bus na ang gamitin para lang makatipid talaga sa diesel, especially yung mga service. Yun, nag-conduct na tayo ng analysis. So, sort of analysis para lang makakontinue tayo sa delivery of services. And hanap na rin tayo ng mga connection na kung sakali, worst case scenario na magkaroon talaga ng declaration of oil crisis, maging calamity ito. So hindi lang sa Del Norte, hindi sa buong bansa, na kung makadirect tayo makabili ng diesel, kung may matawagan, nag-umpisa na rin tayo sa mga kaibigan natin in foreign country na nagbakasakali tayo na matulungan, na madeliveran tayo ng diesel at gasoline. Bagamat hindi biro ang mga hamong hinarap ng kanyang mga nasasakupan, sinabi ng gobernador na mas naging matatag ang lalawigan sa aming eksklusibong panayam. Ibinahagi niya ang kanyang pasasalamat sa mga tagumpay na nakamit ng probinsya itong mga nakaraang taon at nangakong lalo pang magbubutihin ang paghahatid ng serbisyo. The people of Davao del Norte, bilang inyong Kuya Gob, ang inyong gobernador, ay gusto ko lang na tuloy-tuloy natin yung ating pagsisikap, tuloy-tuloy natin yung maganda nating relationship between the government and the people, at tuloy-tuloy natin yung pagdasal natin. May naman pong experience natin sa probinsya ng Davao del Norte, yung mga man-disaster, calamity, natural disaster, pero nalampasan na natin lahat yan. At pagdasal natin sa poong may kapal na tuloy-tuloy na ang swerte ng Davao del Norte, magsisikap tayo para sa mabilis na patuloy na pag-uunlad ng ating minahal na probinsya. At alam naman po natin na lahat ng ginagawa natin sa gobyerno, hindi po natin ito kaya kung tayo lang. Anya hindi hadlang ang mga pagsubok sa patuloy na pag-unlad ng Davao del Norte sa pamamagitan ng mga pagpaplano at malasakit sa mamamayan. Patuloy na magsisilbing ehemplo ng katatagan ang lalawigan sa ilalim ng liderato ni Governor Hubahib o kilala sa probinsya bilang Kuya Gob.
kami na hinalal niyo sa pwesto bilang inyong leader sa probinsya, munisipyo at sa barangay. At ang taong bayan dapat patuloy tayong magkaisa para sa isang layunin na maging mas mapabilis ang pag-asenso ng ating minahal na probinsya at ang bawat pamilya ay mag-enjoy na ang Davao del Norte is bilang food basket province at mayroon tayong safety situation dito sa ating probinsya. Makakaasa kayo na patuloy ang pagsisikap ng Hubahib-Hubahib Administration para sa pagbigay ng serbisyo sa bawat pamilya dito sa Davao del Norte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Domingo, SMNI News.